Dumulog sa Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP-IMEG ang lalaki na itinago namin sa pangalang Michael para ireklamo ang isang pulis. Ang pulis kasi tila kinikikila na raw siya ng pera. Kwento ni Michael, madaling araw ng March 15, 2024, nakadisgrasya siya ng isang motorsiklo habang papawi sa kanilang inuupakang bahay sa Cavite. Pagkabangga ko po sa likuran nila na nag-slide po para yung motor namin, tinignan ko po silang mag-asawa, nakita ko po na nakayakap siya sa asawa niya. Isang pulis ang agad rumesponde sa aksidente pero sa halip na i-blatter at imbestigahan ang insidente, Tinatanong niya po kung yung magulang ko daw po papunta na at hanggat maaari daw po magdala ng pera para maareglo daw po yung kasong maaaring isang palaban sa akin. Ganon? May proseso po yan, di ba? Ayon pa kay Michael, hindi raw niya nakausap ni minsan ang kabilang partido at ang pulis lang ang namagitan sa kanila. Gusto po sana pumasok ng complainant, ng biktima na nabangga ko para kausapin po sana kami. Pinipigilan po sila ng pulis at ang sabi po ng pulis, siya na daw pong bahalang kumausap sa amin. At para hindi na raw umabot pa sa demandahan, payo ni Sir, pag-usapan at mag-aregluhan na lang. Mangyayari daw yan sa halagang Hinihingi nga daw po ng complainant na 30,000 at hinihinga niya na po ako ng 30,000 nung madaling araw na yon at wala po kaming mailabas ng ganong kalaking halaga. Kalaunan, nagbigay na raw ng 11,000 pesos si Michael bilang danyo sa naging biktima. Pero ang tumanggap daw ng pera, walang iba kundi ang pulis na kausap nila. Ang sabi lang po ng nanay ko, meron po siyang 8,000 at 3,000 cash na on the spot po binigay namin para po makapagpagamot po yung mag-asawa. Pinasa po namin yung pera na 8,000 pesos, sa kanya na lang daw po ipadaan at inabot po namin yung 3,000 piso para po 11,000. After po ibigay yung pera, tsaka niya lang po pinapasok ng complainant para picturean daw po kami na nagkamayan at katunayan daw po na nagkaroon na po ng settlement or agreement. Nagkasundo na po kami na hindi na po itutuloy yung pagsampa ng kaso. Uy! May photo op pa? Pero hindi pa rin palalusot sa asunto si Michael dahil ang next demand, di umano ng pulis. Kailangan daw po within that day, masettle daw po yung 19,000 para hindi daw po maituloy yung kaso na balak isampa sa akin. Nang hindi agad makapagbigay ng hinihinging pera, kinantig na raw ng pulis si Michael. Text po, tumatawag din po siya, nakakailang missed calls. Yung unang pinangamba po namin na ginawa niya is tinutuon niya po yung pagpunta po talaga sa bahay namin doon sa inuupahan namin sa Tansa, Cavite. Kasama pa ba sa mandato mo yan, sir? Dahil sa pangalampag ng pulis na balot ng takot ang pamilya ni Michael. Nagdesisyon po kami agad-agaran na bumalik ng Pasay para makaiwas po sa pulis na naghahabol. Kaya naman itong March 18, nagdesisyon si Michael na isumbong na sa mga otoridad ang pala-desisyong pulis. Sumbong ni Michael, si Sir Pulis daw ang humihingi ng danyos para sa kanyang naaksidente, kapalit ng hindi pagsasampa ng kaso. Ayon sa IMEG, malinaw na may nilabag ang kanilang kabaro sa Standard Operating Procedure o SOP pagdating sa mga road accident. Hindi siya dapat ang nagpumapagitan doon para mag-settle. Dapat mag-usap yung dalawa. Silang dalawa dapat nung complainant at yung other party. Sila yung mag-usap. Saka hindi siya dapat ang naniningil. Hindi niya dapat sisingilin yun kung magkano, kung may damages man or whatsoever. Hindi dapat ganun.